Magandang gabi sa ating mga kapatid. Kamusta na po kayo? At nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan sa gabi ito. Kaya sa oras na ito, tayo po ay magsisimula sa ating prayer meeting. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Panginoon, sa oras na ito, maraming salamat po. Kami muli, Panginoon, ay sama-sama kami, Panginoon, magpe-prayer meeting sa pamagitan, Lord, ng online, Panginoon, na prayer meeting. Ang dalangin po namin, Lord, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa harapan, Lord, at maraming salamat po sa maghapon, sa kalakasan, sa pag-iingat mo, sa bawat isa sa amin, sa proteksyon, Panginoon, na ikaw palagi ang nag-iingat sa amin, Lord. Sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad sa iyo sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin, nasabi man, nasa isip man. Panginoon Diyos, linisin mo po kami sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa kapatawaran na ipinagkaloob mo sa akin, sa aming lahat, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, patuloy ko, Lord, dalangin, pangunahan mo po kami sa aming pag-online, prayer meeting, Panginoon, lalo na ako na iyong lingkod, Lord, gamitin mo po ako, pangunahan niyo po ako, Lord, ng iyong Santong Espiritu, i-guide niyo po ako at ikaw po magturo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Muli, mga kapatid, tayo po ay magbabasa ng isang salita ng Panginoon. Sabi nga dito sa Hebreo 13:8, sa Jesucristo ay hindi magbabago, kailanman siya ay kahapon, ngayon at bukas. Yun po ang ating verse. Ang Panginoong Jesucristo po ay hindi magbabago kahit kailanman, kahapon, ngayon at bukas. Kaya yun po ang ating text. Ngayon po, sabi nga, ang introduction, ang panampalataya ay mabuti sa anumang oras. Tayo po ay panampalataya sa lahat ng panahon. Yun po, manampalataya po tayo sa lahat ng panahon. May tanong po, ano-ano nga po ang mga maaari nating asahan mula sa Panginoon? Kung nga po, ano nga ba ang maasahan natin sa lahat ng panahon? Dahil ang Panginoong Hesus natin ay hindi nagbabago. Kaya tayo kailangan manampalataya tayo sa Panginoong Hesus. At ano nga po ang mga maaari nating asahan mula sa Kanya? Number 1 po, maasahan natin ang tulong ng Panginoon sa panahon ng mga pagsubok, kahirapan, may sakit, kawalan, kagipitan, panghihina ng loob, mawala ng pag-asa, sabi nga, at maaari nating madama na tayo'y nag-iisa. Ngunit, ito ang pangako ng Panginoon sa mga naranasan natin sa ating bansa. Parang minsan, mawawalan ka ng mag-asa, parang nawawalan na tayo ng pag-asa sa ating bansa, sa mga nangyayari, pero ang sabi ng Panginoon, maasahan natin siya na tutulungan niya tayo. Maasahan natin ang Panginoon na ang tutulong sa atin sa panahon ng mga problemang ito. At sabi po ng Panginoon, sabi nga, ngunit ang Panginoong Hesus kailanman hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iiwan sa panahon ng mahirap na kalagayan. Siya po ay tapat. Siya po ay tutulong sa atin sapagkat siya po ay hindi nagbabagong Diyos. Sa panahon po tayo nanghihina, sa panahon tayo na walang pag-asa, lumapit lang po tayo sa Panginoon na may panampalataya. Siya po ang magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga problemang ito sa tulong ng Panginoon. Kung sa sarili natin, hindi natin kaya ito. Pero nandyan ang Panginoon na nangangako, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Nandyan siya po na magbibigay ng lakas sa atin upang mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok na ating naranasan sa bansa natin, maging sa ating mga buhay, mayroon man tayong mga pinagdaanan ng mga problema, pero pangako ng Panginoon, siya po ang tutulong sa atin, siya po ang maaasahan natin na magbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay magtagumpay. Maasahan natin ang provision ng Lord, kasi po ang Panginoon hindi nagbabago eh. Yan po ang pangako niya sa Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Hindi po siya nagbabago. Tapat po siya.
Kaya maasahan po natin, pangalawa, maasahan natin ang provision ng Panginoon sa lahat ng ating pangailangan. Di ba po? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, buhat sa Pilipos 4:19, buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Hindi lang po ang anumang pangailangan natin, financial, material, mga pangailangan natin sa araw-araw. Sabi nga, hindi lang po yun ang kanyang ipagkakalob sa atin, kundi maasahan natin na siya po ang mag-provide nito sa atin. At maging po sa spiritual nating buhay. Minsan po, nangihina po tayo, pero sabi nga ng Panginoon, siya mag-provide lahat. Kung hindi lang tayo sa kanya ng tulong, para lumakas ang ating spiritual upang tumibay ang ating panampalataya sa Kanya at mas lalo pa tayong magtitiwala sa Kanya. Yun po ang pangako ng Panginoon. Siya po ang provision ng lahat. Hindi lang po mga pangailangan natin, bagay sa ating spiritual, nanghihina tayo, pero nandyan ang Lord na tutulong sa atin upang tayo'y lumakas. Hingi tayo ng tulong na palakasin niya tayo. Sabi naman niya siya ang Diyos na magpapalakas sa atin sa panahon ng problema, sa panahon na mahirap ang ating kalagayan. Lumapit tayo sa Panginoon dahil po siya ang maasahan natin na makakatulong sa atin sa lahat ng ating kailanganin. O yun po ang sabi ng pangalawa. Pangatlo po, ano nga ba ang maasahan natin sa Panginoon? Maasahan natin ang pagtupad sa kanyang mga pangako. Ayun po ang sabi ng Panginoon. Maaasahan natin ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Di ba po, sabi niya sa salita niya, ang langit at lupa, ang langit at lupa lilipas, subalit ang salita niya ay hindi magkakabula. Ibig sabihin po, maaasahan natin ang pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanyang salita. Ganun po ang Diyos natin. Maasahan at hindi po siyang nagsinungaling. Tapat po siya. Sabi po nga doon sa John 6:17, gayon din naman, pinagtitibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Ganun po ang Diyos. Siya po ang nangako at sino po ang kanyang pinangangakuan? Tayo pong mga manampalataya. Pinangangakuan po tayo ng Panginoon na siya ang Diyos na maasahan natin. At matupad ang kanyang mga salita. Yun pong sinabi niya. Sabi pa nga, hindi siya nagbabago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsinungaling ang Diyos. Kapag nangako siya, tutuparin niya. Sabi nga po doon sa bilang 23 verse 19, siya ay Diyos na hindi nagsisinungaling, hindi tulad ng tao. Pero siya ay Diyos na hindi nagsisinungaling, maaasahan ang kanyang mga pangako. Maasahan ang kanyang mga salita na atin itong panghawakan, pananampalatayaan natin ito, ang mga salita. Sabi nga dito, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang maging matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Ayun po, ito po ang mga pangako niya at ang kanyang mga salita na ito ang maasahan natin. Sapagkat nangako siya na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako sa atin, sa kanyang mga salita. Marami po tayong mababasa po sa Bible na marami po siyang ipinangako sa atin na ito'y kanyang tutuparin. Kaya maasahan natin ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Kaya po, sabi po dito, sa conclusion, maiksi lang po ito, ang Panginoong Hesus po ay hindi magbabago ngayon at magpakailanman. Siya po ang Diyos na ating pag-asa sa panahon ng problema, sa panahon ng ating bansa. Ang Panginoong Hesus lang po ang maasahan. Si Kristo lang po ang ating asahan. Si Kristo lang po ang ating pagkatiwalaan at pananampalatayanan natin sa lahat ng oras na anumang sitwasyon ng buhay natin, lagi lang po tayong manampalataya sa Kanya. Dahil alam po natin, maaasahan natin siya. Dahil siya ay Diyos na buhay na ating pinaglingkuran.
totoo siyang Diyos at nangako siya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Makakaasa po tayo na ang Panginoon, tutulungan niya tayo at magtatagumpay tayo sa ating buhay. Ayun po, kung yan lang po natatapos ang ating mensahe sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na maaasahan namin. Dahil Ikaw ang Diyos na nangako sa iyong mga salita na ito'y inyong tutuparin. Kayo po ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Tapat po kayo sa mga ipinangangako mo. Kailangan lang po namin, Panginoon, na manalig kami sa iyo. Hingi kami ng tulong sa iyo at magtiwala kami ng buong puso sa iyo. Panginoon, maraming salamat na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako na Ikaw ang Diyos namin na pinaglingkuran, buhay, totoo at nangangako na tutuparin mo ang inyong mga pinapangako sa amin. Salamat, Lord God. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Yun po, mga kapatid. Ngayon po ay prayer meeting. Tayo po ngayon ay manalangin po tayo. Pwede po tayo sabay-sabay manalangin. Bagamat di tayo face-to-face, pero sa pamagitan ng online, magkaisa po tayong manalangin. Ilapit po natin ang mga request prayer na ito. Aming Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, Lord, sa inyong harapan. At kami po ay sama-sama, nagkaisa, upang kami, Panginoon, dumulog sa iyo at manalangin po sa inyo. Lord, mayroon kaming mga kahilingan sa iyo at hindi po ito lingid sa iyo. Alam mo po ito, Panginoon, sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita hindi na namin sasabihin, alam mo na po ang aming hilingin. Pero Lord, sa oras nito, tinataas po namin, Lord, ang kahilingan ito, yung aming bansa. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Kayo po ang manguna sa aming mga namumuno sa aming bansa. Sa lahat, Lord, ng mga government official, kayo po ang manguna sa kanila upang sila, Panginoon, makapamuno ng maayos, Panginoon, sa aming bansa. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na sila ay bibigyan mo po ng karunungan na nagmumula sa iyo upang sa gayon, Panginoon, ang kanilang pamumuno ay maging maayos at matupad nila, Panginoon, ang anuman, Panginoon, na pinangako nila, Panginoon, sa mga mamamayang Pilipino. Kaya Lord, dalangin namin, kayo lang ang Diyos na makapagtugon nito. At tulungan mo po ang mga namumuno sa aming bansa na sila, Panginoon, gabayan mo at patnubayan mo sa lahat ng kanyang mga pagdidesisyon nila. Tulungan mo sila, Panginoon, na ikaw lang ang palagi nilang unahin upang, Panginoon, sila'y lumapit sa iyo, Panginoon, upang ang bansa namin ito ay pagpalain mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Nataas din po namin, Lord, na ang bansang ito ay maging COVID-free na, Panginoon. Lord, alam namin sa tulong mo, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, ikaw ang Diyos, Lord, na may kakayanan upang masugpo, Panginoon, ang mga virus nito, upang sa gayon, Lord, hindi na ito kakalat, Panginoon. Sa tulong mo, ng kapangyarihan mo, Panginoon, ikaw ang Diyos, Lord, na hindi mo pabayaan ang aming bansa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tinataas namin ko, Lord, sa iyo sa panalangin. Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang iglesia mo, Lord God, ang Christ is the Answer Church, Panginoon. Pagpalain mo po ang iglesyang ito, ang mga lingkod mo, Panginoon. Tulungan niyo po sila. Lahat po sila, Panginoon, pangunahan mo sila. Tulungan mo po sila. Ang mga lingkod mo, mga pastor, Panginoon, sa iglesyang ito, pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng karunungan at katalinuhan, mga pamamaraan, Panginoon, mga strategy upang, Panginoon, maging epektibo, Panginoon, ang pangangaral at pag-akay ng mga kaluluwa, Lord, na maligtas, Panginoon. Kay Lord, I pray na patuloy mo silang tulungan. Puspusin niyo po sila ng Espiritu Santo mo upang sa mangibabaw pa rin, Panginoon, aming pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Tulungan mo po, Panginoon, ng bawat isa na patuloy na lumakas ang aming panampalataya upang, Panginoon, sa aming paglilingkod ay ikaw ang paglilingkuran namin. Tulungan niyo po ito, Panginoon, ang bawat manampalataya ng mga anak mong ito sa iglesia mo, Panginoon. Patuloy mong ingatan, proteksyonan mo po ang bawat isa, lalo na, Panginoon, sa panahong ito, Panginoon, ikaw po ang proteksyon ng bawat isa sa amin ng mga anak mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa gabing ito.
Patuloy din namin tinataas, Lord, sa inyo, Lord, yung may mga karamdaman, Lord. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, kagalingan sa lahat po ng may mga karamdaman, Panginoon, lalo na sa nagkasakit patungkol sa COVID, Lord. I pray na Ikaw po, O Diyos, ang magpapagaling sa kanila. Dahil Ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Abutin mo sila at maranasan po, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po na pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, Panginoon, lahat, Lord. Ikaw lamang ang marapat na papurihan sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon. Purihin ka, luwalatiin ka. Itong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, siniling namin ito. In Jesus' name, Amen.